Para sa akin, hindi siya stressful at hindi na dinidikdik talaga kung ano yung gusto mong ipaglaban itong pelikula ito. But hopefully, through this film po, makapag-create po siya ng awareness at makagawa po ng boses para sa karapatan po natin. Gusto ko magkaroon ng batas na nagbibigay pondo para makapagpaaral ng mga baklang walang pang-aral. Yes, kasi maraming mga baklang hindi nakakapag-aaral eh. Tapos, alam mo yon, syempre kapag matanda ka na tapos wala kang pinag-aralan at bakla ka pa, ang hirap ng buhay. Sobrang saya ko nung binigyan ako ng chance kasi fan po talaga ako ng Bar Boys yung unang film. Naalala ko yun, it was one of the films na ginamit ko pang preparation ko for my first ever acting project na Pamilya Sagrado. Girl! Ayaw mo ng controversial? Controversial. This is the most demure I've ever been, TBH. Charing. In real life, and of course, sa movie, because I'm playing a law student. Her name is Trisha Perez, yes, a valedictorian. So, sobrang demure ko talaga. Sobrang demure ko talaga. So, yes, this is another side of Sasa Girl na dapat abangan ninyo. So, watch the film December 25 and yes. Akala ko ba ikaw yung last line dun sa trailer kanina? Hindi, syempre, di ba? Well, ano, malay mo. Malay mo. Namatay ako dito eh. Ay, wow. Sorry, eme lang. Denny Sasa, Emilio! Magandang gabi po sa lahat. Ako po si Emilio Diaz. I play Ziggy here sa Bar Boys 2 After School. It's my first ever movie sa MMFF. I'm so proud to be surrounded by greatness. As you can see, lahat ng mga artista dito award-winning. So it was really a good experience for me as a baguhan dito sa industriya na talagang matuto sa mga artistang to, and of course with Direct Kip. Right. So, yun, panoorin niyo po, and we put in so much hard work into this film, and sana magustuhan niyo. Thank you, Emilio. Sa ating lahat, sa lahat po ng mga friends natin, from the media to the press, sa lahat po ng viewers din na nanonood online, kung may naka-online po ngayon. Maraming salamat po for being here. It means a lot for me, to us, sa lahat po ng mga fans po ng Bar Boys na nandito kayo para suportahan ang aming pelikula. And like what Emilia said, totoo lang po, 15 years na ako na sa industriya, pero like Emilio, first time ko magbe-Metro Manila Film Festival. And definitely, this is a surreal experience for me. Ang tagal ko din hinintay ito, or bilang artista, dati pinapangarap ko lang maging parte ng Metro Manila Film Festival. And after 15 years, finally I can say I'm part of it because of Direct, because of our family. At sana po, suportahan niyo po ang aming pelikula. Very blessed to be here. Maraming salamat po. Thank you. What a way to have your first MMFF, no, with Bar Boys Enzo, di ba? Akala ko makakampanya ka yung tayo mo, parang ano eh. Hirap naman sundan nun. Sanay na sa stage ng public speaking eh. Kian, sundan mo yun by singing. First of all, magandang gabi sa inyo lahat. Ako si Kian Cipriano and I play the role of Josh Zuniga dito sa Bar Boys. After School, yung hindi nakapasa nung unang Bar Boys, ito yung continuation nung storya, and hindi nakapasa ba o hindi natin mamalalaman, di ba? Pero mamamatay kami lahat sa dulo. Hindi normal na maging parte ng project na magkakaroon ng pagkakataon na magkaroon ng parang sequel. Nung unang Bar Boys namin na naging parte kami ng pinakaunang pista ng pelikulang Pilipino. Diba? Tapos ngayon, nasa MMFF kami. Sobra kami nagpapasalamat, sobra kaming natatouch every time na merong mga lumalapit sa amin at nagsasabi kung paano sila
na-touch ng pelikula na to. And I'm just happy na kasama ko itong mga malulupit na actor na dito. At kay Kip. At sa inyo, salamat sa suporta, sa oras. And masaya ako pag nakikita tayo ng ganito, promoting a film and talking about the film. So, let's have fun tonight. Thank you, Ian. Rocco! Hello, magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Rocco Nasino. First of all, thank you to everyone who's here. And we appreciate that you're sending the love tonight. And fun fact, years before Bar Boys 1 started, I was actually supposed to be Chris Carlson. So, nung nagkausap kami ni Direk Kip, na sa akin napunta si Toran. Nagsisi ka ba? So, kaya kanina habang nag-uusap at nagsasalita lahat, napaisip ako, ano kayo naging turnout nito? Speaking of firsts, ito ang first sequel ko na pelikula. That means we have all done wonderful things together for this to happen. And to address yung concern ni Therese, hindi tayo ma-pull out agad kasi rated PG kami. Lahat makakanood and you won't have any trouble sharing this with everybody dahil lahat ng age pwede manood. Yeah! Alright! And of course, Eric? Magandang gabi po. Ako po si Carlo Aquino and first time ko rin po mag-Metro Manila. This year. Thank you all for coming and gusto ko lang i-share yun nga, sinasabi ko kay Kim kanina na yung first script ng Bar Boys is noong 2015, nakita ko sa email ko. Nung time na yun, sinasabi ko sa kanya na gusto ko nang mag-migrate, gusto ko nang umalis dito, gusto ko nang mag-quit sa pag-aartista. Pero dahil binigyan niya ako ng fire, binigyan niya ako ng spark, nandito pa rin ako at umaarte at ginagawa pa rin yung mahal ko. Maraming salamat. At yun din yung aim ng pelikulang ito, maka-inspire at maka-start ng movement para sa mga Pilipino. Maraming salamat po. Thank you, Carlo. It's me. Oh my gosh, ang hirap ng tanong ha, sa totoong buhay lang. Pero I think, ako kasi hindi naman sa... Actually, nakaisip na ako, ayan. Feeling ko, gusto ko magkaroon ng isang batas na syempre dahil galing nga sa community, gusto ko magkaroon ng batas na nagbibigay pondo para makapagpaaral ng mga baklang walang pang-aral. Yes, kasi maraming mga baklang hindi nakakapag-aaral eh. Tapos, alam mo yon, syempre kapag matanda ka na tapos wala kang pinag-aralan at bakla ka pa, ang hirap ng buhay. So, you know, as a person sa community namin, gusto ko rin talaga bigyan ng onting tulong lang naman yung mga kabaklaan ng onte. Kasi marami akong friends na gusto talaga mag-aral talaga at hindi nabigyan ng opportunity. So, yun. Kasi ang tagal ko nawala sa pag-arte, talagang yung pinurtray ko sa loob ng bahay ni Kuya yung sarili ko. Kaya sobrang nanibago ako, but at the same time, sobrang naging smooth talaga na parang nag-ground ako, nabalik ako sa kung ano yung purpose ko, kung bakit gusto ko itong pag-arte. Tinulungan ako ni Direk Kip and of course kasama ang cast ng Bar Boys. Kasi sobrang gulo talaga ng utak ko that time, sobrang overwhelming yung mga nangyayari. Pero grateful ako kasi talagang ginaid nila ako sa tama. At eto, nagawa na namin yung pelikula. Award-winning actors, and of course award-winning director din. So talagang parang akong sponge sa set ng Bar Boys, really just trying to soak in everything talaga. And hopefully, actually not hopefully, definitely, madami akong maaaral na madadala sa mga susunod kong mga projects. And of course, yung mga friendships na nangyari din dito. So yun talaga. Thank you. Sa Bar Boys po, I was invited to audition po by Direk Kip. So, wow! Honestly, sobrang saya ko nung binigyan ako ng chance kasi fan po talaga ako ng Bar Boys yung unang film. Naalala ko yun, it was one of the films na ginamit ko pang preparation ko for my first ever acting project na Pamilya Sagrado. Kasi may frat element din doon and ako kasi yun din yung ginagawa ko bago isang project. Talagang I tried to research about my role and I stumbled upon Bar Boys and talagang na-inspire ako doon. So to be working now with the creator of a film that I really liked, it's a dream. So ayun, yeah, that's it. And I guess with mental health, tama po si Therese, I also retreat to my circle, my family, really is my number one talaga. Win or lose, I think. I know na
sasaluhin nila ako. And I think you have to find that tribe that you have. And once you find that, I think it will be a lot easier for you to take risks. So, yeah. Thank you very much. Direk Kip? Pati si Papi O. Sige, ikaw din. Hi. Nung ginagawa po namin yung one, naalala mo yung isang eksena doon namin, kailangan kami i-xerox, tapos nakakausap ko yung mga law students talaga. Nung nakita ko po yung mga books, sabi ko, never will I ever go that path. Kaya hanga ako sa kanila, grabe. You cannot stop learning and be updated. Kaya sabi ko sa yung mga lumalapit sa amin, yung nakaka-inspire na, alam niyo ba, naging lawyer ako dahil sa Barboys. Sabi ko, I'm so proud of you na nagawa nila yun. Because it's a feat para magawa yun. That's true. Carlo, ikaw, na-inspire ka ba? Oo, na mag-abogado. Mag-abogado. Baka ano na lang siguro, tutulong na lang ako nang hindi ako abogado. Kasi nga masyadong, mahirap. Mahirap. Oras, ang daming panahon na kailangan mong i-google para sa pag-aaral. And I think, sasagutin ako ni Justice Hernandez, I don't care about what you think. Diba? Thank you po. Enzo, ikaw, na-inspire ka ba? Politiko yan eh. Pineda yan. Ako naman po siguro, in a way, yes, na-inspire ako. Pero tingin ko, baka marami po akong makakaaway. Kasi ipaglalaban ko po kung ano yung tama. Saka, puro pro bono. Nangyayari. Yun lang po. Yaman ka naman eh. Di si Direk lang kasi masyado siyang masyadong Emotion lang siya barkada film, but it's also about hope and perseverance na no matter where you are, where you're from, as long as you put in the hard work, discipline, dedication, faith, anything is possible. At alam naman po natin ngayon ang dami ng nangyayari sa ating bansa. And I believe itong movie will inspire you to stand up for what is true, what is right, na pag mas lalong gumagrabe yung sitwasyon natin, the more we should speak and fight for what is right. So, sana po itong movie ay makapagbukas ng utak, isipan, tumama yung movie namin sa mga tamang tao para magkaroon po tayo ng tunay na pagbabago dito. Good evening po everyone. Quick lang, gusto lang po namin magpasalamat sa lahat ng press sa supportan nyo sa Barboys After School. Kami po ang 901 Studios, independent studio at sumusuporta sa mga magagaling at independent filmmakers like Direk Kip. Sana supportan po natin ang Barboys After School. Maraming salamat. Ayun nga lang, sana manood po lahat tayo sa December 25 ng Barboys After School. Sobrang pinagtrabahuan namin po ito. So, passion namin, puso namin, pinuraw talaga namin sa project na to. Ito yung first full-length project ng 901 Studios. So sana maging part kayo ng experience namin for our first, for our biggest project so far as a studio. So maraming salamat guys. Maraming salamat din sa fans na dumaan today. So I hope support nyo kami until the end of MMFF and beyond pa. Sana nagustuhan niyo yung pagkain. Sana okay lang kayo lahat. Sana masaya kayong lahat. Umubo daw si Keep safe everyone. Ako, nasabi na nila tungkol sa film, so sana makauwi tayo lahat ng maayos. Makanood tayo lahat ng MMFF. Hindi lang yun sa amin. Lahat panoorin natin kung kaya. Pero syempre, sa amin muna. Work now. Keep safe and be healthy everyone. Thank you. Maraming salamat. Thank you. Thank you, Bryce. I also want to mention lang, Will, Best Actor sa Star Awards for Movies for Balota. Best movie actor. New movie actor. There you go. Nakakaya po kay si Kuya Dennis. Yun po, inibitahan ko po kayo na panoorin itong aming pelikula, ang Barboys After School. I'm sure na marami po kayong mapupulutang aral dito kasi again, ito pong pelikula na to hindi po siya, para sa akin hindi siya stressful at hindi niya dinidikdik talaga kung ano yung gusto kong ipaglaban itong pelikula ito. But hopefully,
through this film po, makapag-create po siya ng awareness at makagawa po ng boses para sa karapatan po natin mga Pinoy. Yan lang po, maraming salamat. Thank you, Will. Film for me kasi number one, kalimutan ko sabihin, first MMFF ko dito. Yes. At ayun nga, very special to sa akin kasi nung sinabi sa akin to ni Direk Kim, it's gonna be a serious role for me. So talagang sineryoso ko to, binigay ko ang lahat ko dito at sobrang dami ko natutunan dahil kay Direk and of course sa lahat ng cast. And naalala ko yung sinabi sa akin ni Miss O sa set na always be brave. So yun yung natutunan ko dito and sana mapatapang tayo ng pelikula na to dahil sobrang relevant ang pinag-usapan namin dito. Kaya sa December 25, magkita-kita tayo sa sinihan. Maraming salamat. Bar Boys After School. Please watch. Inviting everyone to watch Bar Boys 2 After School. Sobrang sinabi ni Direk Kim, maiiyak kayo pero matatawa rin kayo. It's a really feel-good movie. Ang dami niyong aral makukuha dito. So please watch it sa Metro Manila Film Festival. Maraming salamat po. After School po for Metro Manila Film Festival. Rated PG po kami. So everyone can watch this film. Bar Boys is a slice of life, slice of truth na dapat pong ninyong panoorin. At maraming salamat po ulit. Thank you. Grabe, politikong-politiko. Kian! Pero feeling ko kailangan ganun din naman. Gusto ko lang ulit magpasalamat sa suporta nyo para sa pelikula namin. Sana tuloy-tuloy nyo kaming suporta. Help us spread the word. Excited ako mapanood yung pelikula. Excited ako kami mapanood nyo yung pelikula. At excited kami na malaman ko ano yung feedback nyo tungkol dito sa pelikula na to. Dahil proud na kami sabihin na maganda talaga siya. And to be part of this napakalupit na ensemble, malaking karangalan sa akin. So, yeah, supportahan nyo kami. Sabi nga ng mga taga 901 at ni Direk Kim, parang kumbaga bago kami sa MMFF at I believe, deserve namin na mapakinggan at mapanood yung pelikula namin at malaman na maraming tao na may ganitong klase ng material, na genre, ng konsepto sa MMFF. See you sa cinemas. Thank you, Kian. Rocco. Well, congratulations everyone. Patapos na ang taon. Lahat tayo pagod. We have survived yet another year. Lahat ng Pilipino na kumakayod ay naghahanda na sa panibagong taon. So, from Toran's point of view, please tell everyone to watch this dahil sana may ma-motivate to lahat tayo may kanya-kanyang path sa buhay. Sana makatulong itong pelikula to choose that path. Thank you. Kita tayo sa sinihan. Si Rojo parang ano na rin parang politiko na rin yung sounding di ba? Before Carlo, let's ask for Tita O. Don't let this season stop us from hoping for a better Philippines, for a better country, praying for a better Philippines, di ba? Pwede tayong lumaban at kumwestiyon ng sibilisado at may dignidad. Pwede tayong lumaban na may pagmamahal sa puso bilang isang Pilipino. At pag may pagmamahal sa mga kapwa natin Pilipino, lumaban ka at question ka para sa mga batang tumatakbo dyan sa kalsada, para sa kanila lahat ito. Maraming pong salamat. Sana po panoorin ninyo ang Bar Boys. Thank you. Thank you, Kaloy and Direk Kim. No. Yung mga nasa harap, pupulang kayo. Papatayuin lang namin yung mga nasa likod na lumapit sa inyo. Yan. And then look at your left. And then let's ask our 9